Nang aakit ang tingin ni Divina papalapit kay Giovanni. Matamis ang ngiti sabay hawak sa kurbata nito at bahagyang hinila ang lalaki. Napatayo si Giovanni nang hilahin siya ni Divina. Kasabay ng pagyakap sa babae. Iba ang pakiramdam sa sandaling iyon, napapalunok siya sa isiping abot kamay niya ang babaeng katulad ni Divina. Mabilis na hinagka nito, mapupusok ang mga halik hanggang sa gumapang kung saan, nakapanghalina ang bago ng katawan ni Divina kaya hindi mapigil ang pagapangin ang mga palad sa dibdib nito. Sa bawat dantay ng palad ni Giovanni, dinadala siya nito sa kanilang nakaraan, mga sandaling kanya lamang ang mundo ng lalaki, mga sandaling kapwa nila pinapainit ang malamig na sandali. Giovanni, ungol na sambit gawa ng sensasyong pinapalasap nito sa kanya. Talagang buhay na ang lahat ng ugat ni Giovanni, maging ang alaga niya. Halos ayaw na niyang bitawan pa si Divina, matagal na nagsupong ang kanilang mga lobby hanggang sa bulabugin sila ng 3 katok sa pintuhan. Mabilis ang naging galaw nila, mabilis na inayos ni Divina ang sarili saka ngumiti ng matamis kay Giovanni na nakangiti rin, saka ito naglakad patungo sa pinto. "Hi sir, sorry if I disturb you, ito na po pala yung mga dokumentong kailangan ninyo," turan ng sekretarya niya. "Okay, salamat." Ang simpleng tugon saka siya bumalik, muli ay nagkangitian sila. "I think, I have to go. May appointment kasi ako sa doktor ko. See you sa ating first meeting next week," aniya na nang aakit sabay kindat kay Giovanni. Napakamot na lamang ng ulo si Giovanni, saka pinayapa ang sarili bago siya ipagkanulo ng sariling labay daw. "Divina, what you've done to me," ang anes niya habang nilalaro ng daliri ang ballpen na hawak. Hindi rin niya maiwasang mapangiti habang inaalala ang mainit nilang tagpo at kung ano ang hitsura nila nang biglang may kumatok, para tuloy siyang baliw na natatawa sa sarili. Mabilis na tinungo ni Divina ang sasakyan niya, habang pasakay ay hindi maiwasang mapangiti. Alam niyang gusto rin siya ni Giovanni at gagamitin niya yon para tuluyang makuha ang atensyon nito. Unti-untihin niyang aagawin ito kay Mildred, at sisiguraduhin niyang sa huli ay siya ang panalo. Nang makarating sa ospital ay agad na pumunta sa kanyang doktor para sa kanyang series of test na pagdadaanan. She wants to have baby at gusto niyang si Giovanni iyon. Para iyon ang estratehiya niya. Ang akitin si Giovanni para may mangyari sa kanila. Kaya siya ngayon naririto sa doktor upang masiguradong mabubuntis siya. Kailangan niya ng bagay na ipantatapat kay Mildred. Kailangan niya ng anak. Matapos ay massage ng doktor ang tiyan niya ay binigyan din siya nito ng ilang gamot para daw mas mabilis siyang makakonceive once na may mangyari sa kanila ng kanyang asawa. Hindi na niya sinabing wala siyang asawa pero mas mainam na yon, wala naman siyang balak ay disclose sa iba ang buhay niya. Matapos ang session niya ay umuwi na siya upang makapagpahinga. Kinabukasan kasi ay aakyat sila ng mama niya sa Ilocos, doon ay itutuloy ang plano niya para kay Chloe. Ayaw niyang biguin ang kanyang mama kaya gagawin niya ang lahat maipaghiganti lamang ang anak nito. Kailangan niya ring ipasuri sa kanilang espesyalista ang mga gamot na nakuha ni Lloyd para malaman niya kung ano ang kanyang gagawin. Kinabukasan, gaya ng plano niya ay tinumbok niya ang eskwelahang pinamumunuhan ng papa ni Chloe. Gaya ng plano niya ay mag-e-enroll siya roon. Ayos sa huling usap nila ni Raymond ay nakipaghiwalay daw si Chloe rito matapos ng komprontasyon nila hinggil sa kanila ng lalaki. Bawat araw ay mahalaga sa kanya lalo na at 3 araw na lang ang nalalagi sa mama niya kaya unang araw pa lang ay talagang sinikap na malaman kung naruroon nga ang ama ni Chloe. Ayon sa napagtanong-tanungan niya ay sa pinakamataas na floor our office ng lahat ng staff ng eskwelahan maging ang board of directors nito. Napangisi siya habang tinutungo ang elevator. "Humanda ka Mr. Eugenio Diaz," aniya saka pinindot ang floor kung saan matatagpuan ang pakay niya. Sinigurado niya ring naruroon ang lalaki. Paglabas niya ay may ilang napatingin sa kanya. "Yes, what can I help you?" tanong ng tila striktang babae. "Oh yeah, I'm looking for Mr. Eugenio Diaz," aniya na saktong papalabas naman ang isang lalakin sa isang pintuhan at nang makita ang mukha nito ay napangiti siya. "Sir, she's looking at you," baling ng babae rito. May salamin ang lalaki ngunit hindi na itago noon ang pagkunot noo dahil maaaring nagtataka ito kung ano ang pakay niya rito. "Yes, miss, what I can do for you?" tanong nito. Medyo nawala siya dahil nakalimutan niyang mag-isip ng idadahilan, hindi naman doon siya kausapin nito.
hindi niya magagawa ang pakay kapag nagkataon, hanggang mad ako ang tingin sa kanyang registration form. Miss, ang tag nito, oh yeah sir, sorry, nakakimutan ko, I just wanna talk about my enrollment and situation, sabi kasi sa baba na pumunta ako rito, dahilan niya rito. Tumingin ito sa kanya saka siya niyaya sa loob ng opisina nito, doon ay tuluyan siyang napangiti. Ano po yun miss? Anito, Kath na lang sir, kasi sir, working student po ako, gusto ko sanang ayusin yung schedule ko, aniya rito saka lumakad papalapit sa mesa nito, todo ang ngiti niya rito hindi para pagbigyan siya kundi para akitin ito. Nakitang sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang nairita dahil sa tinging binibigay sa kanya ng lalaki pero naisip niyang iyon ang misyon, ang akitin nito, kung madali lang kay Chloe na binitawan nito si Raymond. Sisiguraduhin niyang sa ama nito, hindi nito basta-basta isa sa walang bahala. Working student ka, maya-maya ay wika nito, sa isip ay napapangisi siya dahil akala niya ay hindi kakagat ito sa gusto niya, mukha kasing desente ito at tila walang balak magluko, bibigay ka rin. Aniya sa isipan at sinadyang bitawan ang hawak na registration form para yumukod siya, dahil maiksi ang suot niya ay alam na niyang masisilipan siya nito. Pagbalik niya sa kinauupuan ay nakitang nakatitig ito sa kanya, kaya ngumiti siya rito na ikinangiti rin nito. Yes sir, working as a cashier sa isang nightclub, aniya rito, to justify how she dressed herself at gusto niyang buksan ang usapin sa uri ng trabahong sinabi. Batid niyang doon ay magkakaroon ito ng ideya na open siya sa pakikipagrelasyon sa kung sinong lalaki. Really, that sound interesting, anito na tumango-tango, mabuti naman at naisipan mong mag-aral. She smiled, buti na lamang at hindi siya ganoon tumanggap ng mga endorsement, hindi siya nakilala nito, marahil ay hindi ito nanunood, sa bagay, sino ba naman kasing katulad nito ang manunood ng kanyang talk show na pangbabae lamang? Oo naman sir, ayaw ko na rin kasing magtrabaho sa club, 2 years lang naman ay matatapos na po ako, turan niya. Nag-isip ito sa kapaimpol siyang tiningnan ng mula ulo hanggang paa. So, anong gusto mo nawin dito? Baling nito sa kanyang pakay. Gusto ko po sanang gawing MTTH ang pasok ko, turan niya. Bakit? Busy ka ba ng Wednesday at Friday? Well Saturday and Sunday it understood that you're busy? Saad pa nito. Oo nga po, may customer po kasi ako ng araw na iyon. Gusto niyang sa kanya lang ang araw ko na iyon. Tumitig ito sa kanya na tila alam na niya ang naglalaro sa utak nito, iniisip siguro nitong totoo ang kanyang mga iniimbentong kwento, matagal bago ito nagsalita, are you into, saad nito. Ngumiti siya, iyon na ang signal na pinakahihintay niya, well, hindi na ako maglilinis sir, wala iyon lang ang paraan para makapag-aral ako. Pang-aakit pa, naruroon na siya at wala nang atrasan, ngayon pa bang nakukuha na niya ang interest ng lalaki? Nakita niyang dinilaan nito ang lobby nito na tila natatakam. Saka muli siyang tinitigan lalo na ang pangupo niya at ang kanyang dibdib. Doon ay nababastusan na siya sa kinikilos ng lalaki pero gaya ng kaibigang si Freya. Tibayan lang ng dibdib, bastusan kung bastusan. Tutal siya ang nag-open ng usaping yun sa lalaki ay nagbigay rin dito ng karapatang bastyusan siya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito, hinawakan siya nito sa kamay, tinayo at pinaikot sa harapan nito, nakakababa ng tingin pero yun naman ang pakay, maya-maya ay nagsalita ito. Kung papayag ka, handa kitang tulungan, kagat nito sa nais mangyari. Sir, medyo alang ng tugon kuno na tila hindi alam ang nais. Gusto kita, kung papayag ka, pwede kang pumasok sa kahit anong araw basta sa akin ka lang, huwag ka na ring pumasok sa club, wika pa nito. Sir, ulit niya, tumawa ito, alam kong alam mo ang nais ko. Gaya ng sabi mo hindi ka na magmamalinis, hindi na rin ako magmamalinis, gusto kita, handa akong ibigay ang nais mo, alok pa nito. Ngumiti siya rito, talaga, masiglang wika rito nang hawakan siya nito at halikan. Halos bumaliktad ang sikmura niya dahil kasing tanda ito, ngunit sumisingit sa isipan niya ang mukha ng mga taong tumulong sa kanya, tinatigan na lamang ang dibdib sabay ng ganti ng halik rito. That's my girl, nakangiting wika nito matapos ng halikan nilang iyon.
Siguro na po ba kayo rito? Ang pa-inosenteng turan pa. Tumawa ulit ito. Huwag mo na akong Epo, call me Eugene para di naman diyahe di ba? Ngumiti siya ng napakatamis. Sure Eugene, kinuha niya na rin ang pagkakataong makuha ang numero nito upang makapag-usap pa sila. Muli siyang tatangkain nitong halikan pero umiwas na siya, baka may makakita sa atin, alang-ay ng wika. Ngumiti ito at mukhang natauhan naman, text kita mamaya, pwede ka naman siguro, ang masiglang wika nito. Sure basta ikaw, saan ba tayo pupunta, ang mapang-akit na wika. Basta, magugustuhan mo doon baby, anito sabay kindat sa kanya. Halos magtayuan ang balahibo niya sa katawan, na sa hinagap ay matatagpuan ang sarili sa kanya ng isang matanda. Baby, oh my God, ang hiyaw ng isipan nang marinig ang tinawag sa kanya ng lalaki. Okay Eugene, aalis na muna ako, wait for your message, aniya sabay dukwang at gawad ng smock sa chick nito. Nang makalabas sa opisina nito ay napaskil ang matamis ng ngiti sa lobby niya. Mga alas 5 na ng hapon nang makatanggap ng mensahe galing kay Eugene, nais nitong magkita sila sa isang hotel dahil nagpa-reserve daw ito roon, mas private daw kasi para walang makakilala rito. May 1 oras pa siyang maghahanda para sa unang date nila ng lalaki. Handa ka na ba anak? Tanong ng ina nang nasa hotel room sila kung saan pansamantalang tumutuloy. Oo mama, malapit na, masisira rin ang buhay niya gaya ng ginawa niya kay Divina, matiim na tugon na kinasya naman nito. Mabuti kung ganoon anak, sa ganoon ay mabigyan ko ng hustisya ang aking namayapang anak, saad pa nito. Naging maganda naman ang date nila ni Eugene. Kahit papaano ay nakaiwas pa naman siya sa pagyaya nitong pumunta sila sa pribadong silid. Nagdahilan siya rito, buti na lamang at hindi ito masyadong nagpumilit, ang importante sa kanya ay may larawan silang magka-date ng matanda, maging ang paghalik nito sa lobby niya, ang pag-alalay nito, ang paghawak nito sa kamay niya at ang paminsan-minsang pagsubo nito ng pagkain sa kanya. Nang makitang nag-thumbs up si Lloyd sa di kalayuan ay hudyat na yun upang matapos ang gabi nila ni Eugene. Natuwa ang ina sa kanyang plano kaya matapos ng 2 araw na pamamalagi sa Ilocos ay bumaba na ulit sila bago ito bumalik ng London. Alam naman daw niyang hindi siya titigil na maipaghiganti ang mga ito kaya kampante na itong tatupaiya sa kasunduan. Pagkababa nila ay agad na tinungo ang ospital dahil may appointment siya kay Dr. Jocelyn Perez. Matamis ang ngiti nito nang batiin siya, kaya binati rin naman niya ito gaya ng mainit nitong pagbati sa kanya. Hi, if I'm not mistaken you're Miss Divina Sulamente right? Ang magiliw na wika nito. Yes you're right, ngiting wika rito. So, what can I do for you? Maang na tanong nito. Ang matamis niyang ngiti ay napalitan ng ngisi. What you can do for me? Simple, do me a favor. Agad itong napalingon sa kanya, maang dahil hindi alam ang nais niya. What is it? Napalis na ang ngiti sa labi nito. Tumayo siya at lumakad sa harap nito. Ano ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Tanong rito. Sa mukha nito ay clueless sa nais niyang tumbukin, tumawa siya. Okay, alam mo bang mas madaling bitawan ang isang kaibigan kesa sa trabaho? Turan niyang nakangiti. Ano ang ibig mong sabihin? Ang medyo nataas na nitong tinig. Calm down doktora, ito lang naman iyon. Ano ang mas mahal mo, kaibigan o propesyon mo? Mamili ka, mata sa matang sambit rito. Nakitang napalunok ito, para saan ito, anito nakita ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Marteng binuksan ang bag at nilagay ang sample ng gamot na iniinom ni Giovanni at ang resita nito. Nanlaki ang mata nito nang makita iyon. Ngayon mamili ka. Propesyon o kaibigan, matatag na sambit rito, hindi ito umimik. Okay, magsimula ka ng umiba ng propesyon dahil ibibigay ko itong kaso na ito sa Philippines Medical Association, banta rito. Napalunok ito, anong pabor ang nais mo? Sa wakas ay natanong nito. Ngumiti siya muli rito, simple lang doktora, ibigay mo ang tamang gamot na sapat ay ginagawa mo. I'm just saving you from losing your profession, alam mo, ang kaibigan hindi dapat pinapahamak lalo na kung kabuhayan mo ang nakasalalay. Kaya kapag minsan dapat kilalanin mo ang kakaibiganin mo, malamang wika na iniwan sa doktor na natitigilan. One more thing, pahabol pa niya bago umalis.
Huwag kang magkakamaling sabihin ito kay Mildred dahil kung hindi, magkakaalaman na lang tayo at sisiguraduhin kong sa huli ikaw ay talo. Dagdag pang wika bago tuluyang umalis. Nang makalabas siya ng opisina ng doktora ay napangiti siya. Unti-untiin niya ang mga taong kasampat ni Mildred upang pagtakpan ang nagawa nitong kasalanan. Gaya ng sabi niya sa doktora, tinutulungan niya lamang ito para makalabas sa isang malaking kasalanan na maaaring idulot ng pagkakabunyag ng trahedyang kinasangkutan, 5 taon ang nakakaraan. Pagkatapos roon ay naisipan niya ring sumaglit sa opisina ni Giovanni, tutal ay malapit lang doon, gusto niya kasi itong surpresahin, gusto niyang mahumaling ito ng gusto sa kanya para mas madaling ipadama kay Mildred ang pait na mga ginawa nito. Yung tipong malilito si Giovanni kung sino sa kanila ang pipiliin nito. Tuwid ang direksyon tinahak, kilala na rin siya ng mga tao sa building na kinaroroonan ng opisina nito, kaya hindi na niya kailangan pa ng anumang appointment rito. Tumango lamang ang babae sa reception saka siya nagpatuloy, kumatok siya saka narinig ang baritonong tinig nito. As in, Anito, hi, ang matamis na bati rito. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito saka umupo ng tuwid, nakakaabala ba ako? Matamis ng ngiti rito sabay sara at lock sa pintuhan nito. Hindi naman. Just come in. How are you? Anito na tila bumalik ang pagiging formal nito. Walang ano-ano'y naglakad siya paplapit rito saka ito niyakap ito. I miss you, mapang-akit na bulong rito. But this is what we talked. Baka mamaya lamang rito ang asawa ko. Anito na tila concern sa magiging reaksyon ni Mildred. Masyado kang tense Giovanni, masyadong abala si Mildred sa anak mo. For sure nasa school siya at nag-aalaga sa anak mo, agad namang sagot rito. Nakita niya ang pagkakonsensya sa mukha nito lalo na nang mabanggit niya ang ginagawa ni Mildred para sa pamilya nito. Well, mukha ngang nagkabaliktad na sila ni Mildred ng sitwasyon pero hindi siya makakapayag na tuluyang maangkin ni Mildred si Eugenio. Kung kinakailangan niyang gamitin ang katawan para maaalala ang mga nakaraan nila ay gagawin niya, kasabay ng pag-upo nito sa kandungan ng lalaki sabay ng maalab na halik sa lobby nito. 5 taon ding pinanabakan ng lobby nito kaya habang may pagkakataon ay susulitin niya rin. Divina, ang pidgel at iwas pa ni Eugene ngunit hindi siya nagpatalo rito. Matapos siyang ilayo ay muli niyang sinibasab ang lobby nito. Divina please, may asawa na ako. Anito na tila nalilito, naramdaman niyang nabubuhay na ang pagnanasa nito pero mas pinapanaig ang konsensya nito. Ayaw mo ba sa akin, aniya saka hinubad ang pag-itaas niyang damit. Oh Divina, please, stop this, pagpipigil nito ngunit pinakakanulo ng sarili, sunod-sunod ang ginawa nitong paglunok, isang dangkal na lamang ay muling naabot ang labi nito, paarap siyang umupo sa kondongge nito at dama ang pagkabuhay ng alaga nito. Ang kaninang nagpipigil na lalaki ay tuluyang nadarang, gumaganti na ito ng halik at gumagapang ang kamay sa matagiyog niyang dibdib. Unti-unting lumilipat ang isip ni Divina, babe, saan mo ako dadalhin? Ibaba mo na kaya ako, ang lamang na wika sa kasintahang pangku-pangku siya. Hanggang sa saluhin na lamang siya ng malambot na kama, mabilis na pumaibabaw si Giovanni sa kanya, sabay ng pagtatama ng kanilang mga mata. Sa lobby ay ang matatamis ng ngiti at ang padampi-dampang halik nito sa kanya, hanggang sa tuluyan siyang silin nito. Gumapang ang nakakapaso nitong kamay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, kapwa sila tila nagmamadaling humarin ang kanilang saplot, saka nagsugpong ang mga katawang nadadarang sa bawat kiskes ng kanilang mga balat. Gumapang ang mga halik ni Giovanni sa kanyang katawan, kasabay ng paggapang ng bolte-bolteheng kuryente sa katawan na nagpapawala sa kanya sa kanyang katinuhan. Iba yung sensasyon ng hatid noon sa kanya, hanggang sa inihanda na siya sa gagawing pagsalakay. Nakaliliw ang sarap sa pakiramdam lalo na nang maramdaman ang bipag-angkin nito sa kanya. Damang-dama ang init ng pag-ibig nito. Ang banayan nitong pag-angkin ay naging mabilis. Hanggang sa mabilis na. Oo, mga ungol ni Giovanni habang paulit-ulit na inangkin ang babaeng nasa kanyang mesa, kakaiba ang pakiramdam niya sa sandaling yun, ramdam na ramdam niyang malapit na niyang marating ang rurok, Olive. Napamulat ng mata si Divina nang marinig ang huling sinabi ni Giovanni, umuugong pa sa tainga ang pangalang binanggit nito, Olive, ulit niya.
"Oh," mga ungol ni Giovanni habang paulit-ulit na inaangkin ng babaeng nasa kanyang mesa. Kakaiba ang pakiramdam niya sa sandaling iyon, ramdam na ramdam niyang malapit na niyang marating ang kasukdulan. "Oh, Olive." Napamulat ng mata si Divina nang marinig ang huling sinabi ni Giovanni. Umuugong pa sa tainga ang pangalang binanggit nito. "Olive," ulit niya. Tuluyang natapos si Giovanni at saka lamang siya nabalik sa katinoan. Nasa mesa pa rin niya si Divina. Hindi niya alam kung bakit sila humantong sa ganoong sitwasyon pero ang alam niya naging masaya siya. Kakaiba ang pakiramdam niya. Tila ba muling nabuhay ang kanyang alaga. Nang mapansin ni Giovanni ang pagkatulala ni Divina ay agad na humingi ng paumanhin dito sa kabastusang nagawa. "I'm sorry." Nahihiyang inayos niyang sarili saka pinulot ang samplot. "Makikigamit lang ng CR," aniyang nahihiya sa lalaki. "Sure, just go ahead." Mabilis na sabad ni Giovanni saka inayos ang sarili. Matapos ayusin ang sarili ay ang mesa naman niya ang sinunod. May ilang papeles doon ang nakusat. Kinailangan pa niyang linisin bahagya ang mesa. Matapos ay umupo siyang muli sa upuan sabay hawak sa leeg. "What I've done?" Aniya nang lumabas si Divina. Maayos na ito at wala nang palatandaan sa kanilang ginawa. Tipid na ngumiti ito sa kanya. Muling lumapit at hinalikan siya sa pisngi. "I have to go. See you on Thursday night," aniya dahil iyon ang nasa kasunduan nila. Dinner date for them every Thursday night. "Ingat ka," aniya sa babae. Muli ay ngumiti ito. "You too, hope you enjoy it." Pahabol pang wika nito. Pagkaalis nito ay muli siyang napahawak sa kanyang leeg, kasabay ng paglaro sa isipan ang mainit nilang tagpo kani-kanina lamang. Hindi niya maiwasang mapangiti habang inaalala ang mga nangyari. Sino ba naman tatanggi sa handong na kagandahan ni Divina? Ngunit sa kabilang banda ay tila namumutawi sa isip ang maamong mukha ng asawang si Mildred. Ang kanyang ulirang asawa. Bulalas niya, kahit papaano pa rin ay gumagana ang kanyang pagkakonsensya. He cheated. "What's that for?" Hilalas na sabad ng isang tinig. Nang tingnan ay si Angelo yun. "Mukhang bad trip ka ah. I heard, kagagaling lang dito si Divina. Siya ba ang dahilan ng pagmumura ng kaibigan ko?" Patamang wika nito. "What do you mean?" Kunot noong wika nito. Tumawa si Angelo. "Lalaki ka Dod, at alam kong kapag katulad ni Divina ang mang-aakit hindi mo mapipigilang maakit. Kaya ngayon pa lang ay paalalahanan na kita. May asawa ka na at anak. Enough reason to stay faithful to Mildred." Tila pangungonsensyang turan pa nito. Maya-maya ay matatalas ang mata nito. Tumingin ito sa mesa niya maging sa kanya. Tila investigador ito kung makausisa. "What's that look for?" Aniya nang hindi matagalan ang ginagawa nito. "Tell me bro, nahuli na ba ang babala ko?" Mariing tanong nito. Doon ay hindi siya nakasagot. "Stop it. Habang maaga pa, anito. Anyways, I am here kasi bukas na raw sisimulan ang irrigation project sa sitio Santa Catalina. Are you going for the inauguration?" Tanong ng kaibigan. "Yes sure," agad na tugon. Nang makaalis ang kaibigan ay muli siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Saka sinabi sa sariling hindi na siya papadarang pa sa pang-aakit ni Divina. Kailangan na niyang iwasan ito habang maaga pa gaya ng sabi ng kaibigan. Pagka-uwi ni Divina ay nabigla siya sa nabutang naghihintay sa kanya. Raymond, gulat na saad ng maabyute nito. "Hi, sorry if I come here, I just visited my aunts here so I just dropped by." "How are you?" Anito sa kanya. "I'm good, you?" Sagot ng makabawi. "Okay lang, I talked to your mom at sinabing kabababa niyo lang daw from Ilocos," wika nito. "Oh yeah, I know that you're not there kaya di na kita kinontak." Saad pa para hindi maghinalang iniiwasan niya na ito. "Pwede ba kitang imbitahan sa hapunan?" Yaya nito. Automatikong napatingin siya sa kanyang orasang pambisig. Mag-aalas 6 na yun kaya sinabing magbibihis lang muna siya. Pagod man ay pinagbigyan ito para wala itong masabi. Kinabukasan ay maagang nagpunta sina Angelo at Giovanni sa sitio kung saan gagawin ang irrigation. Nadatnan na roon ang mga inupahang tao na gagawa ng irrigation, para mas lalong umayos ang supply ng tubig sa kanilang mga palayan, at maging sa kanilang mga poultry farm.
Nang mapatingin siya sa isang inupahang trabahador ay nakitang nakatitig ito sa kanya. Nag-iba lang ito ng tingin nang tumingin siya rito. Napaisip tuloy siya kung kilala siya nito. Nang dumating na ang pinakahead ng mga ito ay nagsimula ng magmando sa mga tauhan nito. Ngunit nakikiramdam siya sa galaw nito dahil talagang malakas ang pakiramdam na kilala siya nito. Habang inaayos ang mga ito yun upang sa pinal na pagbubukas ay hindi na niya napigilan pang lapitan ito at kausapin, nang makitang busy na ang kaibigan ay agad siyang lumapit rito. Nakitang nabigla pa ito nang lapitan niya ito, tansya niya ay nasa late 40s ang lalaki at halatang batak lang sa gawaing bukid. Manong kilala niyo po ba ako? Diretsahang tanong dito. Ha, sir, kayo pala, nahihiyang saad nito. Naghintay siya ng sagot nito pero mukhang iniiwasan siya nito. Sir, akala ko po kasi kilala kita pero iba po pala, tugon nito na halatang nasisinungaling. Pilit inaalala kung kilala niya ito dahilan upang masapo niya ang ulo. Sir, alalang tura nito na hinawakan siya nito. Palahaw niya sapo nang magkabilang palad ang ulong tila mabibiyak, kasabay ng mga anag-ag na paulit-ulit na naglalaro sa isipan. Giovanni, sigaw ng kaibigang si Angelo nang marinig ang palahaw niya, hanggang sa isang pamilyar na lugar ang nakikita, sa pilapil ng palayan na palagi ang nilalakaran patungo sa gitna ng bukirin kung saan nakatirik ang isang munting dampa. Sa dampang yun nakatira ang babaeng laging dinadalaw, si Olive, ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Giovanni, tapik ng kaibigan ang nagpabalik sa kanya, agad na dinilat ang mata. Pagdilat ng mata ay agad na tumayo at ginala ang paningin. Ito yun, saad sa kawalan. Anong ito yun? Agad nagagad ni Angelo. Wala, aniya saka tumingin sa lalaking kanina ay kausap, wala ka roon ito kaya hindi na siya nag-usisa pa. Nang matapos sila doon ay pabalik na sila sa kanilang sasakyan nang sumulyap siya at hinanap ang kubo. Napangiti siya nang makita yun ngunit sa tabi noon ay ang isang maliit na bungalow. Maraming katanungan sa isipan ang bumabagabag sa kanya. Ang babae sa painting, ang babae sa panaginip niya. Sila ba ay kathang isip niya lamang o talagang may kinalaman sa kanyang nakaraan? Ex ba niyang talaga ito gaya ng sabi ng kaibigang si Angelo? Muli ay nakakaramdam siya ng pagkirot ng ulo ngunit hindi ganoon katindi. Muli ay umatake ang aninong pumasok sa mansyon ng mga Luistro, mabilis ang mga galaw ngunit tansyado ang lahat. Matapos ikalat ang lahat ng larawan ni Kath at Giovanni at nilagay sa salamin ng isang malaking larawan kung saan may sasakyang nasusunog at sa gilid noon ay may dalawang babae na tila natutuwa sa nakikitang nasusunog ba larawan. Muling naglakad ang anino papunta sa sala ng bahay kung saan sana gagawin ng isang bagay na magpapaalala kay Giovanni sa nakalimutan nitong pag-ibig ngunit bago pa siya makarating ng sala ay biglang pinaibabawan siya ng kung sino mang umatake sa kanya. Ikaw pala ang pumapsok dito sa amin, ito ang bagay sa'yo, tinig ng isang bakla saka siya sasampalin nito, wala na siyang nagawa kundi ang awatin ito. Saki si Olive ito, aniya, nabitin sa ere ang kamay nito na dapat ay isasampal sa kanya. Mabilis na tinanggal nito ang kanyang bonnet pero nangunot ang noo nito nang makita ang mukha nito. Niloloko mo ako, anito saka muling inamba ang kamao nito. Mahirap man tayo, maganda pa rin, huwag kalilimutan, pagkakaibigan natin di kukupa, layitin man ng iba, katatuan at kasarian, pagkakaibigay hindi masisira, binse sa tulang kanilang nilikha, doon ay tuluyan itong naniwala, umalis ito sa kanyang ibabaw. Pero bakit ikaw si Divina? Ang hilalas na tanong nito. Sash, mahabang kwento, aniya saka inakay ito sa walang makakaalam, di ba patay ka na? Nasunog ka sa sasakyan? Sino yung bangkay? Sunod-sanad na tanong nito. Saka ko na ikukwento, basta ay pangako mo, wala kang pagsasabihan nito, marang turan sa matalik na kaibigan, pero, tutul pa nito, mangako ka, kaibigan mo ako di ba? Naghihiganti lamang ako. Aniya rito, tumangu-tango ito kaya nagmadali na siyang umalis bago pa may magising at magkagulo.